Gaano kayaman na nga ba si Rosemar ngayon? Eto, mag-resort at mansion hopping tayo. Sa totoo lang, ilan na ang resort mo ngayon? Siguro po mga 10, ganun. 10 or more. Indoor parking ng mga sports car. Ito? Yung goal mo sa buhay na sana magkaroon ako ng gantong sasakyan. Parang worth it naman kung gumastos kami kahit paano. Sana all. Paano ka umasenso ng ganito? Para po sa akin siguro dahil na rin po sa sipag at tiyaga, saka sa determinasyon na talagang magsumika po sa buhay. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Sumikat si Rosemar sa TikTok. Binansagan siyang si Rosemar lang ang malakas. Umasenso dahil sa mga pampaganda. Pero gaano kayaman na nga ba si Rosemar ngayon? Hindi lang pampaganda. Pero ngayon, mga resort, mansyon, bahay at titulo. Eto, mag-resort at mansyon hopping tayo. Hello! Hello po. Rosemar is here. Ang ganda naman ito, itong R Palacios. This is so nice. Hello, Rosemar. Dito po tayo sa R Palacio de Tagaytay. So, anong inspiration nito, Rosemar? Kasi nabili ko po to ganito na po siya eh. Para po siyang medyo kaharian ang peg, parang royalty, ganun. Parang Muslim, parang... Yes, parang Moroccan. Opo, parang Moroccan ang peg niya. Pero kailan ka nahilig sa paggawa ng mga resort? Simula po nung kumikita na sa skincare, nagpundar na po agad kami ng mga property na may mga pool. So, nakatenga lang po siya. Naisip ko, why not i-open namin siya sa public? Nagkaroon po kami ng mga resort, then mura lang po yung parenta namin para ma-afford ng iba, yung quality. Maganda pero mura. Gaano kalaki ang resort na ito? Ito po 2,000 square meter, pero dahil kulang po sa parking, kinuha na rin po namin yung kalapit na 3,000 square meter. Wow, so mahilig ka bumili ng lupa? Yes po, pero mas mahilig po ako sa property na may bahay na, may nakatayo na. Ah, bakit? Na-scam na ako dati ng mga contractor, ganun. Oo. Parang gusto ko po, built na para what you see is what you get. So, kailan magbubukas ang R Palacios Resort? Ito yung pool? O, diba? So, ang ganda niya, ha? So, ano po, baka next month na po. Pero ang ganda rin ito, actually, pwede ka rin tumira Wedding. dito. Apo. Weddings, oo. Mga So, birthday. magiging events place. May mosaic tiles, very Moroccan, diba? North Africa. Wow, look at this! Reception and weddings. Yes po. And every time po kasi na may binibili po kaming resort, parang gusto ko siyang tirhan. Kaso nga, syempre, parang iba yung bahay, iba yung business. Oo. May tanong ako sa'yo, saan ka natuto na walang takot ka sa pagnenegosyo? Si Papa po kasi business-minded siya, pero at the same time po kasi, sabi ko kung hindi ako susugal sa pagnenegosyo or taker ng risk, walang mangyayari. Darating yung time na uugod-ugod na tayo, hindi na natin kaya mag-invest. So, habang bata pa, go lang ng go. Ito naman po, kasi tama-tama po talaga to sa mga kinakasal, ganyan. Ito po yung pambabae, doon naman sa kabila pang lalaking area. May ganun pa. So, ito po, ganito yung peg niya. Ayan. Oo. Yes. So, kapag pinarentahan mo to, magkano mo to paparentahan? Mura lang din po kasi ako magparenta eh. Kasi doon sa iba ko pong resort, 10K lang, only packs na 22 hours. So, siguro po ito, pinakang-affordable niya sa Tagaytay once na inopen natin. So, bakit napakamura mo magparenta? Kasi po, naranasan ko po before yung gusto kong mag-resort, ayoko naman pong mahalan yung mga tao para maranasan nila yung magandang resort na mura lang, na quality, ganyan. And at the same time, titulado naman po to, amin naman to, hindi naman mababawasan, di ba? So why not mura namin parenta? So, this is a 2-bedroom villa. Yes po. Ito po, ito po, binili ko na lang to, dagdag na po to, kasi naghanap po talaga ako ng kamotif niya. Pang bride ito, dito yung Yes bride. po. Dito siguro yung mother of the bride. Yes, pwede rin po dito. Ayan. Oo. Na-excite ka pa ba sa mga negosyo mo? Opo, kasi yung mga resort po natin, iba-iba sila ng team. Merong parang mga nature, merong mga parang tent, ganun, merong palacio style, ganun. Sa totoo lang, ilan na ang resort mo ngayon? Siguro po mga 10, ganun. 10 or more. So, nasa Tagaytay, Tagaytay po kasi may Laguna. isa pa akong pinapagod. Dito po ata mga 4. Then sa Batangas isa, sa Magdalena, Laguna isa, Pansol 2, Kalawan isa, siguro po mga 10, ganun. And guys, 30 years old pa lang ito Ang galing magnegosyo. Tapos dito naman po, parang kung lalaki, ayan, groom naman. Inspiration niya, Greece. Ang ganda niya, ang ganda ng pagkagawa,
So, eto na yun, ready na to. Yes, para kang nasa ibang dimension naman po kapag nandito. Kasi kung yun, parang syala-syala. Ito naman, more on pang macho naman. Oo, ayan o, ang ganda ha. Pero nag-i-improve ka ba? May personal touch ka? Opo, yung mga, kasi minsan po kasi ang baduy ko po lalo, kaya mas gusto ko yung gawa na. Ito po, meron pa ditong room. Napaka-humble mo to say na, oo, ay, okay. Ang ganda even yung kanyang Ito naman po CR, may ambience din na pagkaan. Ayan siya. Marami na talagang Pilipino ngayon, naghahanap na ng mga yung mga staycation, Opo, ang event, dami. weekend, yun na talaga. Yes. Oh, Kung they saan like, po sila pwedeng mag-bonding kasama ang family. Ito naman po kitchen, o diba? ang ganda. Ay, wow, it's so nice. Parang all-in na po sila once na magre-rent po sila sa natin. Oo. So, meron din po tayong mga bunk beds Ang para galing! sa mga, yung mga guests. Siyempre, di ba, pag kinasal, may mga bisita, overnight. Oo, and 2 floors ha? Alam mo ba ilang beds ang nandito? Because eto mga 16 na to, dun pa. Yes, sa taas pa po. Parang po siya, overall, kasya dito ng parang mga 100 packs. Pati, meron pa po dun mga room sa events place kasi. So dito sa Our Palacios, 100 people, Yes. pwede mag-overnight? Ay, wow. Meron pa po tayo dun sa second floor kasi na events place. And meron din mga kitchen, ganun, kompleto po Oo. lahat. Pero I can see you're very proud. Oo. Sa mga investment po niya, proud siya. Parang sulit po yung pagod, Oo. ganun. Rosemar, paano ka umasenso ng ganito? Para po sa akin siguro dahil na rin po sa sipag at tiyaga, saka sa determinasyon na talagang magsumikap po sa buhay. Bilyonaryo ka ba talaga? Hindi naman po. Pag naririnig mo yon sa social media, anong reaction mo? Parang nakakatuwa kasi iniisip nilang ganun. Pero ang sa akin naman po, gusto ko lang naman po na kumita ng kumita para po sa future ng mga anak po at saka ng mga taong umaasa po sa amin. Kailan ka ba nagsimula na magnegosyo ng ganito? Unang-una po, nung nagnegosyo na po ako nung since elementary, nagbebenta kami mga ice candy, mga ganyan. Doon ko po napatunayan sa sarili ko na parang ang galing ko pala magbenta kasi nauubos ko po talaga. Nung high school ako, doon naman yung time na naggagawa po ako ng mga reviewer kasi section 1 po ako noon parang kumbaga top 1 ako sa classroom. Gumagawa po ako ng mga reviewer and pag pinapaserox nila, 50 pesos po per subject, ganun. Tapos yung mga projects naman, 150 kasi magaling din po ako sa arts. So doon pa lang po kumikita na po ako. Tapos nung time na po na nag-college na ako, yun na yung time na lagi po ako nakakapunta ng Divisoria, Quiapo. Bumibili po ako ng mga damit na may design ng aso, kung ano-ano, mga dog food, nire-rep ako. Pinapasan ko po yun sa likod ko talaga, pumunta akong Cartimar, mga ganyan. Pero saan mo nakuha ang utak na dapat kumita ako ng pera? What was your childhood like? Hindi naman po kami mahirap, hindi rin po kami mayaman. Kung baga si Papa po dati, ang dapat na gagawin niya pong kabuhayan is tricycle driver. Kaso nga po parang medyo pinalad, nagkaroon po kami ng pansitan sa Lucena City po. Kung baga naiibigay naman, nakakakain po kami ng masasarap, ganun. Pero hindi po to the point na parang binibili yung mga extra luho like yung mga parang gadgets, mga ganun. Yun po yung sa pagkakaalala ko po. Kailan talaga nagbago ang buhay mo? Sa dami ko pong business nung nasa Sampaloc, Manila, hindi po ako kumita ng milyon dun. As in, kahit super hirap na. Pero dahil po nung pandemic, dun po talaga ako swinerte na. Ikwento mo yun, yung first 1 million pesos mo. Nagsimula po yung first 1 million ko nung sa endorsement kasi ang dami ko pong mga brands before na ina-endorse na talagang napapalakas ko, nakikilala talaga na to the point na akala pa nga po ng iba ako daw yung CEO. Pero ayun po, nung time po na yun, sabi ko, why not gumawa ako ng sarili kong brand? Kasi nung buntis po ako, wala nang kumukuha sa akin na brand. Parang yung brand before na ina-endorse ko, inalisan na rin ako, hindi na ako ni-renew. So yun na po yung time na gumawa na po ako ng sarili kong brand. So nag-i-endorse ka sa Facebook at YouTube, ganun ba yun? Yes po, pero mas malakas po talaga sa TikTok. Super sipag ko po nung parang 1 video a day, 30 videos a month, ganun. Kung nirenew po siguro ko ng mga CEO before, hindi po ako para maglabas ng sarili kong brand. Kaso syempre parang wala na pong source of income, time na para gumalaw. Oo. So anong taon yun? Para pong 2 years ago. 2021. Magkano ang puhunan mo noon nung sinimulan mo yung beauty
beauty products mo? Nagsimula po talaga yun dahil nung kinasal po kami nung asawa ko, sinabitan po kami ni na mama at papa ng 1 million. Yun po yung nag-trending before. Tapos sa mga ninang at ninang para nasa 400,000, total of 1.4. So, syempre bagong beses lang po kami nakahawak ng ganun kalaking pera. Binili po namin yun ng second hand na sasakyan. Kaya nangyari, 300,000 na lang po yung natira. And yun po yung pinanimula po ng Rosmar brand. Paano lumaki yun? Nagulat ka ba doon? Sa totoo lang po, unang PO ko po dun sa manufacturer is 700,000. So, imagine, 300,000 lang po yung pera ko. Sinugal ko lang po talaga. Talagang sabi ko, hala, anong papambayad ko doon? Ang laki ng in-order ko. Parang may utang ka. Oo. Kumbaga parang sabi ko sa sarili ko, kailangan ko ma-pressure, kailangan kong galingan. Na to the point po na, minsan 40 videos a day po ako. Habang nagle-labor na po ako noon, nagpro-promote pa rin po ako. Umiiri na halos, nag-skincare akong ganyan. Hanggang sa dumating po yung point na paglabas ko po ng hospital after ko mga anak, super viral na po ng Rosmar's product. Sa lahat ng cream ng Rosmar's product, siksik liglig nag-uumapaw. Tingnan nyo naman guys, napakaganda ng consistency niya. Ooh! Pero totoo bang umabot ka na ang sales mo ay 13 million a day? Yun po yung sa sinasabi ko po na yun is pag nagla-live selling po kami. As in, minsan nga po, mas malaki pa doon. Minsan, sa totoo lang po ganun, nagla-live po kasi kami. Tapos parang, ang ina-affiliate ko po nun, mga distributors ko. So, sa kanila po, para pumapasok yung kita. Ako po, nagdadadada lang ako sa live. Ganun. Oo, parang ang nangyari, yung distribution network, Yes. nag-sales ng 13 million a Opo. day, pero hindi ibig sabihin, ikaw alone, 13 million ang kita. Opo, hindi po ganun. Hindi lang din po yun sa isang tao, parang kalat po yun. Kasi iba-ibang distributors po yun. Pero kailan mo naramdaman na, wow, yumaman na talaga ako? Para po sa akin, siguro, yung expenses ko sa isang araw, parang milyon, gano'n, na parang never kong kinita before na, like, parang ang hirap kitain, ang dami kong business, may pet shop, may samgyupsal, restaurant, o kaya fish store, parang lahat na po ginawa kong business, halos sabay-sabay pa yun na never kong kinita. Pero ngayon, imagine nyo yung 1M or 2M, minsan expenses ko na lang po sa isang araw. So Rosmar, talagang malapit sa puso mo ang Tagaytay kasi ang dami mong dinedevelop dito sa Cavite. Yes po, kasi nung time po na nagsimula po kami dito, parang napagusto talaga. Kasi ang lamig, ang ganda, tas ang peaceful po. Oo, Ganun. pero dito ka rin nakatira. Yes po, dito po talaga ako nakatira. Oo. And ito po yung pinapagawa naming indoor parking ng mga sports car. Ito? Yes. Binili mo ang lupang ito Yes po. para magpatayo ng parking space. Yes. Pero bakit indoor parking? Kasi kawawa naman po yung mga sasakyan pag nasa labas lang or ano, para po kasi to glass, para po bang showroom ang peg. Oo, bakit mahilig ba kayo sa sports car? Before po kasi nung magjowa pa lang po kami, may collection po yung asawa ko ng sports car na laruan. Tapos dati nga pumunti ka na niya yung ibenta kasi wala na akong pampasahod sa mga staff, ganun. Nasabi ko sa kanya, wag daddy, balang araw magiging totoo yan. And eto na ngayon. Oo, ilan na ang sports car nyo ngayon? Hindi ko lang po tanda yung sakto, Oo. siguro po 7 or 8 ata. 7 or 8, pero ilan ang kaya nito? Mga 8 po. 8 sports cars. At eto, sa harap ng parking area na pinapatayo niyang indoor parking area for the sports car, eto naman tayo. Ano naman, dito ka na? Ito na po yung pinakang bahay namin. Dapat po, nung binili po namin to, gagawin sana namin tong resort. Kaso nung napatira po kami dito 3 days, sabi ko, ay putik, ito na yung gusto kong tirhan. Ang tindi ng sports cars dito. Asa na ba si Mister? Gusto ko maintindihan ang mga sports cars na to. Daddy! Daddy, hello! Hi, Jerome! Hi! Grabe ang koleksyon nyo ng sports cars. Okay, ano ang unang sports car na binili ninyong dalawa? Ito po, 86. Ito po ay Toyota GT86. Okay, kailan nyo to binili? Do you remember that moment sa negosyo nyo? Ano, binili po namin to, parang sagad-sagad pa halos. Opo, ganun. As in, parang wala masyadong natira. Pero Sinabay. ba't yung priority ang sports car? Siguro nasabik din kami Opo, kasi parang first ganun. time namin nagkaroon ng gano'ng kalaking pera. Oo. Magkano nyo ito binili noon? Ito nasa siguro 1.5. Okay, ang susunod yung sports car ay... Yung GTR po. Ay, ang ganda niya. Oo. Nissan. So, Yan. kailan nyo to binili? Do you remember that moment in time? Naalala ko, nasa hotel tayo nun Hindi, nasa Laguna na kami noon, 2021. Then within the span of 3 months,
nagkaroon kami ng 3 sports car. Oo. Ako po talaga yung parang nagpo-push na bumili ng mga ganyan kasi parang pang-hype po ng brand, di ba? Sa Yung parang brand, mas maramdaman nila na, malakas talaga kasi nakakabili sila ng ganyan, Oo. mga ganun. Pero dahil po hilig niya rin, pero ako po talaga yung parang nag-ano Siya yung ng bumili. nagpo-push. And at the end of the day, ang mahalaga dito sa mga netizens, hard-earned money nila ito, hindi sila nagnanakaw. Yes. Di ba? Legal Kumbaga, lahat. Legal. Wala silang ninanakaw sa pera o kaba ng bayan. Opo. Di ba? You choose what to do with your hard-earned At money. ang isa po sa masasabi ko lang, lahat po ng binibili namin ganito, cash po lahat. Wala po kaming loan kahit piso sa bank. Wow, sana all. So, ito ang third car na binili ninyo. Yes. Okay, this is a Lamborghini. Magkano nyo ito binili? Nasa 28 siya. Apo. 28 million kinash nyo? Opo. Pero siguro may nanonood ngayon, iniisip nila, is it wise na bumili ng sports car? Eh pag napunta na yan sa kalye, hindi na asset yan, di ba? Bumababa ang value. 28 million. Bakit, Jerome? pero sa market po, pag bumili ka nito ng brand new, nasa 25. Pero kasi nung binili namin siya, upgraded na pati yung engine niya. Talagang umasenso kayo to the point nakakabili kayo ng Lamborghini cash. Yes po. Yun ang lumalabas doon, ang ganda ng negosyo. And ang akala po ng mga tao is content lang na parang nirerentahan lang namin. Lagi nga kami binabash dati na, babalik nyo rin yan kino-content nyo lang Yung mga resort, nirerentahan nyo lang yan promotion lang. Ginaganon kami lagi. Kaya sabi ko, nandito naman lagi sa garahe. Oo, At so nasa yun- amin yung ORCR, mga ganun. Pero yung totoo, yun ang akusasyon ng ilan. Yes, kaya ginawa ko po yung kanta kong Manalamin para sagutin lahat ng mga bashers. Parang ganun. Oh, eto, what is this? Porsche. Wow! So you got a Porsche. Kailan nyo Yes. na to kinuha? Same. Same year? Yes po. Anong year? 2021 po. 2021. Yung 2021, yun yung height ng negosyo. Magkano nyo nabili ang Porsche na to? Ito po nasa 23. 23 million. Pag minamaneho nyo, wala ba kayong ganito? Diyos ko Lord, bakit ko minamaneho sa kalye itong 23 million na kotse? Pwede naman na lang to, bahay, lupa. Pwedeng ganon. Alay, nandiyan na po Masarap talaga bumili. Sabihin nga natin hindi siya tumataas yung value every year. Pero kasi yung happiness. fulfillment na, yung goal mo sa buhay na sana magkaroon ako ng gantong sasakyan. Parang masarap sa pakiramdam na dahil din sa hirap na pinagdaanan namin, parang worth it naman kung gumastos kami kahit pa paano. Share ko lang po, nung una po namin sasakyan pala niya, Toyota Vios na 2012. Yun yung dinadrive namin, magjowa pa lang kami. Kaya hanggang ngayon, second hand pa po yun hanggang ngayon po, hindi pa rin kami makapaniwala sa mga nangyayari po. Oh my gosh. Okay, eto ibang level. Ting, 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 ting. McLaren. Meron silang McLaren. Yes po. Okay, ang McLaren, why did you buy a McLaren? Surprise ko po sa kanya. Surprise niya sa akin. Nung nasa airport kami. Kasi pangarap ko rin po talaga yung pinto na umaangat na parang butterfly. Sa totoo lang po yung mga sasakyan po namin, normally po parang hindi niya alam na binili ko. Parang dumarating na lang nandyan Ikaw na. ang bumibili, surprise. Nagugulat lang ako, ba't may dating na bagong sasakyan? Parang ganun. Mas matipid si Jerome sa'yo. Para pong ganun siguro. Oo. So itong McLaren, pagkano mo to nakuha nun? Siguro nasa 16, 17. Wow! Pakita natin, paano ba yan nabubuksan? Wow! Ayun! Oh my gosh! Oh, ito, alam nyo, ito, grabe ang baba ng sa sports car, ha? Opo, parang nakaupo ka na sa sahig pag nagmaneho. nakaupo ka na sa sahig, masubukan nga. Masubukan nga. So, guys, nasa garahe nila yung mga sasakyan, okay? Nasa garahe nila. Ganito pala pakiramdam. Opo. Ganito, pero nagagamit nyo to sa Manila? Opo, nagagamit naman po. Ito yung hilig mo noon, Jerome. Opo, ito yung dito ako nag-start noon, way back 2020 or 2019. May time na parang wala na kaming pera. Dumating sa point na gusto ko na ibenta yung mga collection ko para ipampasahod. Oh, mag-hello ka naman, dear. Oh. Hello. Hello! Of course, si Sweetheart sanay sa camera. Oh. Tingnan mo, hindi umiiyak. Yan, pakita mo yung gold mo. Pakita mo yung gold. Show your gold. Oh, wow. Cutie. So, lumipat po kami before dito ng 2023. So, dapat po 3 days lang kami. Kaso parang dito na napa all goods na. Sabi ko, Oo. dito na kami titira. So, nung nakita niyo tong bahay na to,
Noong 2023, may bahay na dito. Yes Opo. po, may bahay na po to. Binili lang po namin na house and lot na po siya. Yung ano po, yung chandelier po na nasa sala. Kasi pangarap ko lang dati yung may high-rise na ceiling, parang ganun. Pero guys, tignan niyo, ang laki ng bahay It's almost like parang may pagka-compound ang dating. Ilang square meters ba ito? 1,000 plus. 1,000. Kaya ang laki po niya, 1,000 plus. Pero wait, sa laki ito. My gosh, ano to, Jerome? Alaga ko po. Oh my gosh, anong tawag dyan? Arapaima po. Kagabi na! Oh my gosh, wait, lalaki pa yan? Opo. Ng 10 feet. Siguro ngayon nasa 5 or 6 sila eh. Hindi nila kakainin yung ibang islang kasama niyo. Hindi naman po. Pero why do you like this fish? Nag-open Siya po po kami talaga dati eh. ng fish store. Ako rin yung nag-open. Siya Ng nag-open. negosyo na. Ng negosyo kasi... Alam niyo, si Rosemar, nagka-pet store, ito fish store. Opo. Nag-open po ako na ng fish store and bumili ako maraming fish kasi hindi ko nga po alam yun. Nangangamatay. Ang buti na lang, inaral po niya. And Nung una, siya yung- pinipigilan ko siya kasi bagong business na naman. Ano po yan yung puti? Ito, platinum alligator gar. My gosh. And they can all stay together. Yes po. Hindi sila violent towards each Hindi naman po. other. Hindi naman po. My gosh, ibang level ang bahay na to. Very interesting. Hindi lang po sports cars. May kakaibang isda pa. So look at this. Tingnan nyo. Ang ganda nga, no? It's very parang airy. May pagka-resort rin yung Yes. bahay nyo. So ilang bedrooms ito, Rosemar? Ano po? 3 So ito na ang main house. Opo. This is the main Pero house. bale, ito po yung garahe namin talaga. Yun ang front. Ayun ang front. Opo. Okay. Nung binili po namin tong bahay, nandito na rin po yung ibang gamit. Like, ito sabi ko dun sa nagbenta, wag yun nang tatanggalin na, free ko na. May ko na sa mga ganun. Mahilig to sa bargain. Oo. Ganun po kasi, Chinese siguro. Tapos ito naman po, ito yung kauna-unahan naming lamesa nung first na bahay namin na 1 hectare po sa Kalawan, Laguna. Ito po yung lamesa namin kung saan parang naramdaman namin na parang ang yayamanin na nung style. Kasi before po kumakain lang kami niya sa sahig. Talaga, so sentimental si Rosemar. Tinago niya yung luma nilang lamesa. Pangarap niya talagang parang ma-feel niya na maganda yung buhay kasi naramdaman namin kung ano yung hirap noon talaga. Jerome, natatandaan mo ba yung moment na pinakamaghirap kayong dalawang mag-asawa? Yung naiyak na siya sa akin. Pagkatapos kami ikasal, then the next year, parang sabi niya, no, walang-wala kami noon. Bago tayo ikasal, umiyak ka na kasi yung ipon namin, napunta na sa kasal, wala na tayong pera, gato, ganyan. Anong gagawin natin? Sabi ko kakasal nga naman po, pag tayo. after namin ikasal, sardinas na yung uulamin namin. Kasi yung pangkasal po kasi namin, more on sponsor halos lahat. Sponsor po Tapos, lahat. pero yung pera po namin na ginamit sa kasal nun, yun na po yun. 600,000 lang po yung sa galing sa promotion. Sinaid po talaga namin yun. Wala na tayong ipon, ano nang gagawin natin? Yun na yung unang word na lumabas sa bibig niya. Yung pangalawa naman, yung sa tauhan po yata. Pampasahod. Pampasahod Saka naman. pangbayad sa renta. Pero Yun. wala pa siyang Rosemar Beauty Products noon. Ito Wala yung pa po. pampasahod sa iba't ibang maliliit niyang negosyo. Opo, yun. Kasi serial entrepreneur nga eh. Then, naisip na namin galawin yung perang binigay nila Papa. Nagsubugal kami sa isang Manov. Nag-try kami ng products na detox drink na coffee. Yun yung first product namin. Wala pang distributor, all out. Bebenta kami sa Shopee. Kami Yun, kami nagbabalot. po nagbabalot. Dumating sa point na gano'n na abutin na kami ng madaling araw. Dadating sa point na isasara na yung resto kasi sobrang daming order, walang magbabalot. As in, pati nga po father niya nakikibalot na sa amin dun. Sa sahig kami nakasalampak. Ganun. Oh, wow! Ganun po. So ito po, Ate Karen, mahilig po kasi ako bumili ng mga property, lalo na dito sa Tagaytay. Ayan, dahil napaganda na rin. So ito po, staff house po, binili ko po para may... What? para may matulugan po maayos yung mga staff and yung mga pets ko. Binili ni Rosemar ang bahay at lupa na to dahil dito po natutulog yung staff niya at mga aso. Maghilig talaga si Rosemar sa bahay at lupa na investment, which is very smart. And ito rin yung mga motor namin. Oh my God. So dito, meron pang collection ng mga motor. Ito ata, yung isa ata to Ducati. Regalo ko sa asawa ko din. Alam nyo, ano po siya, generous magregalo sa mister. Sana all. At ang cute dito, tinan mo, may mga mamahaling motor, pero
Meron ding mga manok. Yes. Bakit meron ka ditong mga inahin? May mga manok Alaga ka. po kasi yung staff po namin, mahilig mag-alaga ng mga manok. Hinahayaan ni Rosemar yung staff niya sa mga inaalagaan. May rabbits pa dito. Ang cute. Rabbit. Oh my gosh, ang laki nito. Mahilig ka rin talaga sa animals. Yes po. Ito po ibon namin to nung magjowa pa lang kami, pinapakain pa yan ng syringe pa yung ginaganon para pakainin, ganun. Tapos inalagaan mo. Opo, ngayon malaki na siya. Sentimental ka talaga, Sa likod po no? yan ang pet shop namin dati, doon namin yung binibaby, wala pa ganong balahibo yan. Oo. So, dati, si Rosemar na feature namin sa May Puhunan, dahil ang una niyang negosyo, isa sa mga una pet shop. Binigay na niya yon sa kapatid niya. Ang tanong, sana yung mga aso? Ito po ay may puso. Wow! Ito naman, Saint Bernard. Oh my gosh! Ito po oo. yung kapatid nung binigay ko kay Diwata. Oo. Ito Pero yung Saint Bernard mo, pinapalakad mo Yes naman. po. Kaya po gusto ko dito sa Tagaytay para makatakbo-takbo sila dito. Oo. Kasi they have to walk out, Yes. no? Ang daming aso. Ayaw mo mamigay na lang ng aso, magpa-adapt. Kasi ang dami, oh. Ito po mga mas malalaki. Wow! Ang hilig mo sa malalaking aso. Ang laki nito. Hindi ba dapat na yung aso lumalabas? Yes po, naglalakad po sila pagka pinakalakad sila mga hapon. Hindi na mainit. Okay. Mga bagong ligo. Mga bagong ligo o may poodle pa. Ilarawan mo ang asawa mo sa buhay mo. Para po sa akin, isa pa po yan sa nasasaktan ako lagi yung binabash po siya na wala daw ganito, walang trabaho, walang ganyan. Lagi po siyang binabash na ganun pero hindi po nila alam na siya po yung support system ko nasa Rosmar brand. Although Rosmar po yung pangalan ng brand pero dalawa po kami nagbuo nun. Parang nadidisregard po yung efforts niya. Doon po ako nalulungkot kasi super supportive po talaga niya. Every time may nilalabas kaming products, kami po yung nagbre-brainstorming kaming dalawa. Kasi wala po akong marketing team, kami lang dalawa. Oh! Yes. Oo, so talagang true love mo ito. Yes po, masasabi ko po kasi parang 2 months pa lang po kami nun, parang gusto na namin magpakasal. Galing po kasi ako sa long-term relationship, parang magte 10 years, ganun. Saan kayo nagkakilala and how did you know that he was the one? Nag-collab po kasi kami nun sa TikTok. No way! Yun! You found love on TikTok! Yes po, sa TikTok po. Kumbaga, doon po nagsimula yung pag-unlad ng buhay ko. Doon din nagsimula yung love life ko. Parang super lucky ko po sa TikTok. Sabi ko nga kung wala siguro ng TikTok, baka wala pa rin po hanggang ngayon. Dami na naman nating benta for today's video. Ayan, for the checkout ng mga person. Masasabi mo talagang naging mega milyonarya ka sa TikTok. Yes po, kung wala pong TikTok, parang nagsimula po talaga yung TikTok. Nandun na ako. Oo, una ka. Yes, kumbaga, una po ako sa TikTok. And na-awardan din po ako na TikTok Superstar. And nung lumabas po yung live, ako po yung pinakamaraming natatanggap na mga gift, gano'n. Marami nagbebenta sa TikTok ngayon. Pero nagkaroon ka ng issue sa BIR. Ano nangyari doon? Sa akin naman po, wala naman po akong issue sa BIR. Although po parang syempre, nagte-trending po na ganyan. Binabayaran ko po lahat yun. Kunyari yung binibigay, yung parang sinabit ko po sa kapatid ko nung kasal, may mga donor stocks. Compliant po talaga ako. Kaya sabi nga ng BIR po, parang mas malaki pa raw po yung parang nabibigay ko compare sa ibang sikat na artista, mga ganyan. Talagang nagko-comply po ako and ako po siguro yung pinakamalaking parang nabayad, lalo na nung annual. Tanong ko lang, magkano binayad mo sa BIR na pinakamalaki? 30M? 30 million po ang binayad ni Rosemar na buwis? Po. Sa unang taon pa lang yun? Yes po, ng Rosmar brand po. Sumikat ka dahil sa social media, pero nakakatakot din ang social media. May mga iba tinatawag ka clout chaser. Hindi po ako nagpapa-apekto sa mga ganon kasi sa totoo lang po, hindi ko naman po gustong sumikat para maraming magpa-picture, maraming magpa-autograph or what. Gusto ko lang pong sumikat para ako po kasi mismo yung nagpro-promote ng products ko. The more nasisikat ka, the more na mas maraming makakakita po ng produktong binebenta mo, ng mga physical stores mo, the more na mas kikita. So hindi po ako after sa sikat-sikat na ganyan. After po ako sa benta. Oo, sa benta talaga Yes. yun. Ano yung pinakamasakit? Pinakamasakit po siguro yung
yung binubuli po nila ako sa dati ko pong itsura daw, na pangit-pangit, ganyan. Ako po kasi, ewan ko, parang nung high school naman po, masasabi ko pong okay naman po yung itsura ko. Pero may nagtrending lang po talaga ako na picture ko, kalapit ko po yung aso, na after ko po yun mag-swimming, so maitim po ko nun. Pinipilit po nila akong sabihan ng retokada ka, kahit hindi naman po, nung time po na yun. Pero nung tinatoo ko, ayaw po nilang maniwala. Noon ka pa naman retokada, parang ganun. Oo, does that still hurt you? Medyo po, kasi parang hindi ko ma-explain na parang mindset po ng mga tao na ang pangit ko raw po sobra noon. Na para naman sa akin, hindi naman po nakikita ang kagandahan ng isang tao sa panglabas na itsura kundi sa kalooban. Alam ko naman po na mabuti po akong tao. Yung Rosmar sa social media at yung Rosmar sa totoong buhay, napakalayo. Simple lang po ako in real life. Gaano kalayo yun? Nakita ko yung magarmo mong bahay, mga mamahalin mong sasakyan. Lumalabas yun sa social media. Paano yun iba sa pagkatao mo? Kasi sa social media po, kapag walang something different po sa'yo, hindi ka mamahalin ng tao or hindi ka magte-trending, hindi ka magva-viral. So ako po, parang ang more on content ko po yung pineflex ko yung mga gold namin, yung mga sasakyan, mga ganyan. Pero in real life po, hindi po ako pala suot ng gold. Yung chinelas ko nga po na to, parang ano lang to. Parang wala pa po akong pedicure. Yung parang alam niyo yung, di ba, yung normally po pag may interview po kayo, sigurong iba, naka full pack makeup, pero ako po kakagising ko lang, napakalayo. Kaya minsan nagugulat yung mga tao na, ay, hindi ka pala masama ugali sa personal, at tahimik ka pala sa personal. Ang dami po nagsasabi sa akin ganun. Hindi ka ba nasasaktan kapag nababasa mo yon? Na mayabang. Ang yabang-yabang ni Rosmar, ba't ganun? Diba? Parang ang show off. Isa lang po yung parang tumatak po sa isip ko nung sinabi po sa akin ng asawa ko na kilala niya yung totoong ako, yung totoong Rosmar, so ba't daw po ako magpapa-apekto sa ibang tao? So yung pamilya ko, relatives ko, mga anak ko, mga kasama ko sa bahay, mga staff, alam nila yung totoong Rosmar, so ba't ako magpapa-apekto sa mga tao na nakikita lang ako sa social media? So, Ate Karen, after natin pumunta ng R Palacio at ng bahay, dahil nga malapit lang, dumaan na rin tayo dito sa R Mansion Resort and Resto Bar natin. So, ang bahay mo at ilang resorts, ang lapit lang sa isa't isa. Yes po. So, ito ang pinakabago mong investment. Yes. Ito po kasi, ito lang talaga. Kaso nga, bitin yung parking, binili na rin po namin yung kalapit. Okay, so ilang square meters ito? Nasa 5,000 square meters. 5,000 square meters. So, ang nandito, guys, Ayan, meron pong hotel and restaurant, events place, restaurant, massage and spa, hair salon, aesthetic clinic, and mga food store. alam mo, iba ka. Hindi ka natatakot sa mga negosyo mong ganito? Yes. Hindi ka natatakot. Parang ano po, subok lang ng subok. Oh, of course, si Jerome. Andito ulit. At pumunta siya dito, nag-Lamborghini, kami naglakad. Naglakad kami. So, ano yung inaayos mo dito? Alright, pasok So, tayo. ayan po. Buksan natin Wow, okay. Yan ang nakikita nyo, Rosmar lang ang malakas. What is all of this? Ito po galing po itong Laguna. Pinadala ko kasi pinapamigay ko po sa mga nasa lanta ng Bagyo, yung mga gusto mag-start ng business na ukay bundle, na walang puhunan, pinapamigay ko po. Alam mo, ang bilib ako sa'yo, sa pagka-busy mo na, ang dami mong negosyo, ang nangyayari, naiisip mo pa ito. Yes po, kasi ang dami naman pong gustong magsimula, wala lang puhunan. What if kung nagsimula sila dito, yumaman sila, di ba? Kasi magkano rin po isa nito, parang nasa kulang-kulang 5K. Yung isang ganto, no? Oo. Ang dami pong damit niya, parang 200 pieces ang isa. So, ayan, imagine nyo, sipagan lang nila, laban lang nila, benta nila, instant pera na agad. Oo nga. Wala pa silang puhunan. Tingnan nyo, ganyan dapat ang mag-isip lang talaga, kita negosyo. Alright, so eto, what part is this? Ito naman po, nag-hire na lang po ako ng staff. As in, ready na rin po Okay. siya. Parang nail salon. Oo, nail salon. Pero sa dami ng negosyo mo, ba't mo pa naisip maganito? Mabusisi ito, matrabaho. Kasi before po sa Sampaloc, meron po akong ganito. So, ginive up ko po yun kasi nga po nag-stay na ako sa Tagaytay. Gusto ko talaga kasi kaya po parang pinagsama-sama ko siya sa isang building. Oo. Itong aking Yun ang dream mo, Opo. na lahat nasa isang building. And marunong din po ako maglinis ng kuko ng kasi dati nagpo-foots pa ako ng customer, naglilinis ng kuko, nagmamassage. Lahat po alam ko. nagagawa mo? Yes, pati paggugupit, babae at lalaki, kaya ko pong gawin. So, ayan naman po dito, meron po tayong massage area kasi may massage din po ako before. Ayan, kaya nilagay ko rin siya. All-in-one talaga. After kumain. Pero ang tanong ko, sa dami ng negosyo mo,
Paano ang day-to-day operations? Paano mo nababantayan ng tao, ang quality? Ano po, bali, nag-hire po ako ng mga professionals. For example, massage, may mga NC2, ganun. Tapos may mga manager din po ako na nag-aasikaso. And dito naman po, hair salon. Ayun, meron pa. Ayan, hair salon kasi may spa po Ay, ko ang before. ganda ha. Ang ganda ng hair salon niya, in fairness. Meron din po dito sa likod and sa harap. Oh. Ayan. All-in-one na po siya. Pagkatapos nyo kumain, pwede kang magpa-hair salon. Oh, so hindi mo talaga kinalimutan kasi ito yung mga una mong negosyo. Yes. Oo. Ito nga po, aesthetic clinic po to. Pero mas naisipan ko gawing office na lang para Oo. may meeting place, ganun. Tapos ito, di ba po dun sa na-interview niyo po ako before? Yes. Yung pink na restaurant, nilagay ko pa rin siya dito. Ay, oo nga. Dito pa rin siya. So Ito lahat-lahat talaga. Oo. Pinasok ko na rin pa pagki-cater, o di ba? Lahat. Oo, lahat na. Jerome, hindi ba sumasakit ang ulo mo sa lahat ng negosyo niyong mag-asawa? Minsan po. Minsan. Pero how do you keep track kung anong lugi, anong kumikita? Sa dami nito. May nag-handle naman po nun para sa amin. Oo, meron naman. Oo. Kapatid ako. Yun ang finance person. So, kailan ito mag-open ng lubusan? Ito po, open na po. Yung mga sa nails lang po, nag-hire pa po. Kulang po kasi nag-a-apply sa amin. Dito po yung swimming area. Swimming Pero, pala. yes, dito po sa ibaba, hindi ko na po siya pinapakainan. Doon na lang lahat sa taas. Ito po, pwedeng i-renta as events place. Indoor swimming pool. Feeling ko sikat ka na dito sa bahagi ng Tagaytay. Ayaw mo tumakbo ng politika. Marami pong kumukuha po sa akin. Parang naisip Kahit mo- sa probinsya nga po, vice mayor yung inaano. Kaso, parang mas gusto ko po kasi na simple lang, na nakakatulong kahit wala sa posisyon. Ganun. Ano naman to? Dito po yung parang stocks namin. And ito po yung mismong restaurant. Ang laki pala nito. Apo. Pag sa gabi po, marami po talagang tao. Pero ngayon, sakto lang. Ayan. Wow! So, ito yung paresan mo. Yes, dito po yung palis. At new mom ka. Ito si Yes. baby, ilang months na siya? 4 months. 4 months. Anong pangalan niya? Talia Rose. Talia Natalia. Rose. So, you have 2 girls? Yes po. Oh my gosh, gusto mo pa ng pangatlo? Lalaki naman. Mga lalaki naman. Oh, wow. So, malaki to sa taas. Yes po, punta po Okay. tayo. Minsan, dito ka natutulog. Yes po, gumawa na po ako ng kwarto para mafokusan po namin. Dapat po kasi hotel din tong lahat ng rooms. Pero yung Oo. isa, ginawa ko pong kwarto namin. Ay, ang laki pala nito. Ito po. Guys, look, kahit dito, oh, meron pang iba't iba. Ito ma'am yung ano namin, bahay-bahayan namin dito. Oh, wow! So dapat po hotel room to, pero ayan, sinet up ko Oo. po na parang munting bahay para pag nandito kami, yung mga baby ko may pahingahan, tapos may kusina na rin siya, may ref, lahat kompleto. Ang tingin ko sa'yo, very on the go ka. Yes, kahit Diba? saan po. Parang kahit saan, tignan nyo guys ha, sa pagka-milyonaryo ni Rosemar. May rice Eto cooker po ang tayo. rice cooker nasa tabi ng kanyang Yes. kama. Ganun siya sa gang-ho. Ako Parang po ready yung to go. nagsaing yan kahapon kasi ako po yung nagluluto para sa family. Ikaw pa nagluluto? Yes, ako po yung nagsaing. Nagsasaing ka. So, saan dito natutulog si baby? Ito po, dito po si Yaya Agi. Kaso day off po siya ngayon kasi graduate yung anak. Then dito naman po kami mag-asawa. Tapatan na lang. Oo. Then ito naman po, dito naman po yung parang kitchen area namin. Ayan. Yeah. Tapos may CR lang din po siya. So, alam mo, parang naniniwala ko, sabi mo kanina, di ba, na sa totoo, simpleng tao ka Yes. talaga. Kasi kung sa bahay po, mas malambot yung kama namin, mas comfortable, mas malamig. So, para makafocus po sa business na, kasi minsan, yung mga tao kasi ang dami sobra pagka office hours, ganun. So, pagkatapos na napunta ako doon, chinecheck ko kung ano yung mga dapat gawin. Oo, negosyo talaga na Yes. nasa utak mo. Yes, kasi pag di po na-focusan, sayang. Sayang, no? Yes. Oo. Noon pa man, meron ka na talagang charity work. Yes. Tumutulong ka na talaga noon. Paano nagsimula yon? Tumutulong na po ako since elementary, meron po kami mga charity. So, doon po siguro parang nasanay po akong tumulong. Eh, no elementary, namumulot na rin ako ng mga aso, pusa sa basurahan, sa kalye. Talaga? Yes, ganun po. Then, nung time na po na pandemic, doon na po ako medyo lumala yung pagtulong ko. Kasi may mga nakikita po ako nagko-comment sa akin na, "Ma'am, tulong po yung anak ko po, ang ginagatas na po ay kape." Sabi ko, "Ala, parang grabe
grabe naman pala, parang ganun. So doon na po yung time na tumulong po ako ng tumulong hanggang sa natirang pera ko na lang po ng 20,000. Ganun. Anong taon ito? Pandemic. Yes po, pandemic. Wala pa po ako ng skincare brand. At ginagawa mo yun sa TikTok. FB and TikTok po yung pagtulong ko po sa mga tao. Naghahanap po ako doon ng mga talagang deserving pong tulungan, ganun. Kapag ka tumutulong ka kasi na wala kang hinahanap na kapalit, grabe mag-bless si Lord. Kapag naramdaman niya na busilak sa puso mo yung pagtulong. Wow! At ang tanong ko, namimigay ka ba ng 1 milyon palagi? Hindi naman po palagi, pero siyempre sa kapatid ko po nung kasal ganyan. Pero may isa pong tao na hindi ko kaano-ano, binigyan ko po ng 500,000. Ano po, yung anak niya nun is nasa hospital and may sakit. Hanggang sa namatay, ako po yung nagpalibing. Total of 500,000 sa isang tao na hindi ko kamag-anak. Hindi ko rin kaano-ano. Dalawa na ang anak mo ngayon at kapapanganak mo lang. Yes po, 4 months. Do you love being a mom? Yes po, para po sa akin, kapag nanay ka, lahat kaya mong gawin. Mas dapat po ako mas kasama ng mga anak ko kasi darating yung time, lalaki na sila and kinilabot na talaga ako. Parang lalaki na sila and hindi ko na mababalik yung panahon. Ngayong alam mo ang social media, dyan ka sumikat, dyan ka yumaman, gugustuhin mo rin ba ang mga anak mo na sa social media mabubuhay? Para po sa akin, sagot ko po dyan, yes. Meron na po silang TikTok account, so meron pong nasa 1 million followers po parehas yung anak ko. Baby pa man sila or bata pa man sila, gusto ko pong maging kagaya ko sila na makapal ang mukha humarap sa camera. Kasi nandyan po yung easy money eh. Kasi imagine nyo po napakatagal kong grind ng grind sa business pero hindi po ako kumikita ng malaki. Pero sa social media, napakabilis lang po ng pera. And gusto ko po na hindi sila mahirapan sa buhay. Yun. At hindi ka natatakot na maling values ang naituturo sa mga bata sa social media? Para po sa akin, hindi po ako natatakot. Kasi katulad ko po, imagine nyo parang since 2011 pa ako sa social media, ganyan. Pero ako po yung tao na walang bisyo. Hindi po ako nagiinom, hindi ako nagbabar. Nasa sa tao pa rin po yan. So kung yung anak ko, kung sa social media man makakita siya ng kung ano-anong mga hindi maganda, nasa pagpapalaki po namin yun and pag-guide sa kanya habang tumatanda siya kung paano siya lalaki. Kung paano siya magiging okay kahit na sa kabila ng magulong social media. Oo. Huling tanong na lang, meron ka bang Bible verse o paniniwala o motto na naging guide mo sa buong buhay mo? Para po sa akin siguro dalawa. Yung una, do not do unto others what you don't want others do unto you. So, hindi ko po ginagawa sa kapwa ko yung mga ayoko ring maranasan. So, ayun. Pangalawa po is time is gold. Hindi po tayo pabata. Patanda tayo ng patanda and kailangan nating todo grind habang bata pa tayo para kapag tumanda na tayo, makapag-relax na tayo sa buhay kasama ang ating mga mahal sa buhay.